Kumusta mga kalingap mga kadonis? Nagsorry na daw pala itong ate ni Joy Diwata na si Rhea. Pero sabi din nila, hindi naman daw si Rhea ang nagsorry o humingi ng paumanhin kay Kalingap Rab, kung hindi mismo si Joy Diwata. Ibig sabihin pala, kung si Joy Diwata ang talagang humingi ng sorry o paumanhin kay Kalingap Rab, hindi niya nagustuhan kung ano man ang ginawa ng kanyang ate. At lumalabas na wala siyang kinalaman. Pero sinasabi din ng iba na hindi po pwedeng hindi alam ni Joy Diwata. Pero ano't ano man ang katotohanan dito sa storya nito, alam natin na maling-mali yung ginawa nila kay Kalingap Rab. Yung paratang ng kurakot kay Kalingap Rab. Sapagkat kung magbabalik tanaw tayo, malaki po ang naitulong ng Kalingap sa kanila. Hindi naman sa panunumbat, kung hindi bago tayo magsalita ng mga bagay-bagay laban sa mga tao na nakatulong kahit papaano sa atin, ay pakiisipin natin ng maraming beses. Regardless kung sino ang nagsorry, kung si Rhea ba o si Joy Diwata, para sa akin, hindi na importante yan. Sabi nga ni Kalingap Rab, tapos na. Pero bibigyan lamang natin ng konting pagpapaliwanag, kakalaruhin natin yung mga katanungan sa ating mga kaisipan, bakit nangyari ang mga bagay na ito, ang mga issue na ito, sa pagpaparinig, sa pagpo-post, sa pagkokomento, sa mga comment section, at pagpunta-punta ni Rhea doon sa mga live na kung saan si Rhea ay nagkokomento. Lahat ng mga issue na ito ay magkakadikit-dikit na. At ito ay hindi kahit papano nagugustuhan ni Joy Diwata, at malinaw pa sa sikat ng araw na hiyang-hiya si Joy sa ginawa ng kanyang kapatid na si Rhea. Wala akong against kay Rhea o kung ano man, ang pinag-uusapan natin dito ay issue. Pero sa oras na yung mismong beneficiary ni Kalingap Rab na si Joy Diwata, isa sa mga prominenteng Kalingap Angels, ay nagsalita at humingi ng patawad kay Kalingap Rab, this would mean something na alam niya na may mali at mali ang ginawa ng kanyang kapamilya. Dahil si Joy Diwata tumatanaw ng utang na loob kahit hindi hinihingi sa kanya. Yun ang importante dyan. Ang nakakapagtaka lamang dito, sa pagkahaba-haba ng panahon, bakit bigla-bigla na lamang nagsasalita ng ganon itong si Rhea? Ngayon, ang iniisip ko, baka dun sa mga pangyayari na pag-alis ng mga sponsor, especially kay Canoli. Again, I have nothing against Canoli. Nagtataka lamang ako na kasi parang lumalabas na simula nang umalis si Canoli sa Kalingap, ay bigla na rin nagsalita itong si Rhea. Marami ang nagsasabi o nagtatanong o nag-iisip na baka may kinalaman daw si Canoli. Hindi ko naman sinasabi na si Canoli ang nagdidikta kay Rhea na ganito gawin mo, na sirain mo si ganito, na ganon. Ang sinasabi ko na may kinalaman ba ay yung pag-alis mismo ni Canoli, na baka naman naapektuhan mismo itong si Rhea, na instead na si Joy Diwata ang maapektuhan, si Rhea ang naaapektuhan. Bakit kaya? Iisipin ng iba, baka naman tumatanggap siya kay Canoli. No? Baka naman nakakatanggap siya sa mga ibang sponsor, hindi lamang si Canoli. Baka naman nanghihinayang siya kay Canoli sapagkat umalis sa Kalingap, at baka maputol kung ano man ang suporta na natatanggap niya mismo kay Canoli, hindi lamang kay Joy Diwata. Ito ay mga katanungan lamang, hindi ko sinasabi na direkta sapagkat wala tayong personal na pagkakaalam sa mga bagay na yan. Lahat po ito ay katanungan na pwede naman natin mabigyan ng kasagutan kung gusto nilang sagutin. Nakakapagtaka lang kasi nga, 'di ba, doon sa isang comment section nagkomento itong si Rhea, sabi niya kay Canoli, solid ka ba, Canoli? Please, wag mo kaming iwan. So ibig sabihin, kung pagduduktong-duktongin natin ito, parang nakakabit ito kung bakit nando doon yung disappointments, yung frustration sa tono ng mga pananalita at behavior na nakikita natin dito kay Rhea sa atin ni Joy Diwata. Na nang umalis itong si Canoli, parang nawindang siya. Parang nag-alala siya na ngayon na kapag nawalan sila ng suporta o nung kung anumang bagay na natatanggap nila, kasalanan ng Kalingap, kasalanan ni Kalingap Rab. Ganun ba yun? Nanghihinayang siya sa pag-alis ni Canoli. Kaya nga sinasabi niya, Canoli, wag mo kaming iwan. Canoli, solid ka ba? Yung mga ganun ba? Tinatanong niya kung solid si Canoli. Kasi kung solid nga naman, mananatili si Canoli sa kanila. Hindi matitibag, matibay, kaya nga solid. No? Hindi kagaya mismo ni Rhea na sa pagkakataon na yon, naging liquid, nag-meltdown.
Kaya kung ano-ano na ngayon ang nasasabi niya na hindi niya naiisip yung mga implikasyon ng kanyang mga binibitawang salita at mga pagpo-post sa social media. Yan ay mga katanungan lamang na gusto kong mabigyan ng linaw. Si Canoli, I believe na wala naman siyang kinalaman dyan. Kung ano man ang mga sinasabi ni Rhea, ang sa tingin ko na may kinalaman dyan, si Rhea may kinalaman kay Canoli kung bakit ganun ang kanyang behavior, kung bakit ganun ang kanyang inaasal. Yun lang ang aking masasabi dyan. Malinaw na mayroong mali. Kasi kung wala, hindi magsasalita mismo kahit si Kuya Bal Santos Matubang. Nakikita nyo naman yung post. Ang sabi, saan daw kumukuha ng foundation sa makeup itong si Rhea at maganda ang kanyang pagmumuka. Yun ang sinasabi ni Kuya Bal. Sa kabila ng panawagan ni Kalingap Rab na stop na raw po ang issue at wag nang palakihin ang issue dito sa atin ni Joy Diwata na si Rhea. So balit inaalam din natin at the same time kung bakit, kung ano ang mga koneksyon, kung ano ang mga dots na dapat nating i-connect para magkaroon tayo ng linaw sa ating mga katanungan at bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. But anyway, lahat ng ito, nasabi ko lang naman, ay wala lang akong magawa. Kasi nga, December, kailangan natin na kahit papano kumita. So yun lang naman, kaya ako lang naman ginawa itong vlog na ito. Wala naman akong pakialam kung tutusin. Sorry. Hirap talaga kumita ng pera. Kailangan gumawa ng issue. Sorry naman. Last na to, December naman. Kasi marami akong inaanak.